Itinaboy sa sariling pamamahay sa gabi ng anibersaryo. Habang siya'y basang-basa sa ulan, ang asawa at ang kabit ay nagpapakasarap sa mansyong pinaghirapan niya. Wala kang silbi! Isang baog! Ang malupik na sigaw ng lalaking minahal niya. Ngunit babaligtad ang mundo. Mula sa putikan, si Selena ay muling isisilang. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng katotohanan? Paano ko ang ipinagmamalaking tagapagmana ay isang maruming kasinungalingan? Inumin mo lahat yan, Hiya. Kawawa naman ang anak kong si Carlos, naghahanap na ng ibang libangan dahil walang marinig na iyak ng bahay na ito. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na malalim na bumaon sa dibdib ni Isabela Selena. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hawak ang porsela ng mangkok na naglalaman ng maitim at mapait na sabaw ng halamang gamot. 8 taon. 8 taon na siyang umiinom ng iba't ibang uri ng mapapait na lunas na inihahain ng kanyang biyenan. Umaasang isang araw ay magkakaroon ng laman ang kanyang sinapupunan. Nakatayo sa kanyang likuran si Doña Esperanza. Marahang hinahaplos ang kanyang balikat. Ang haplos na iyon, sa halip na magbigay ng alikabok ng aruga, ay nagpapabigat lalo sa pakiramdam ng isang babaeng itinuturing ang sarili bilang isang lupang tigang na walang silbi. Nilamon ni Selena ang mapait na likido kasabay ng paglunok niya sa kanyang sariling dangal at mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang pait ay gumapang sa kanyang lalamunan hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Naiwan siyang nakatingin sa kawalan habang ang matandang donya ay palalo at buong pagmamalaking lumisan sa kusina. Upang ilihis ang isip sa panliliit sa sarili, nagtungo si Selena sa maluwang na walk-in closet ng kanilang silid. Maingat niyang inilapat ang mainit na plansa sa mamahaling bestida na isusuot sana niya, pati na rin sa paboritong asul na polo ng kanyang asawa. Mamayang gabi ay ang malaking anibersaryo ng Montemayor Agro Trade, ang kumpanyang itinayo nila ni Carlos mula sa mga basang lupa ng Negros hanggang sa maging isang imperyo sa Bacolod. Bawat lukot sa damit ni Carlos ay pilit niyang pinapakinis. Umaasang sa ganitong maliliit na paraan ay maiayos din niya ang mga gusot ng kanilang nanlalamig na pagsasama. Ngunit sa pagyuko niya, hindi na niya napigilan ang pagbagsak na isang munting luha. Ang luhang iyon ay dumampi sa mainit na bakal ng plansa at agad na naglaho na parang bula, walang iniwan na bakas. Tulad ng lahat ng kanyang mga sakripisyo sa loob ng mansyong ito na hindi kailanman nabigyan ng halaga. Ang malamig na hangin mula sa pagbukas ng pintuan ay naghudyat sa pagdating ni Carlos. Agad na isinantabi ni Selena ang plansa at sinalubong ang asawa ng may maamo, ngunit pagod na ngiti, iniaabot ang isang basong tubig. Ngunit nilagpasan lamang siya ng lalaki, hindi man lang tinapunan ng tingin ang tubig na inaalok niya. Hinubad ni Carlos ang kanyang coat at padabog na isinampay iyon sa sandalan ng silya. Bakas sa mukha nito ang labis na inis at kawalan ng pasensya. Wala akong oras sa mga ganyan mo, Selena. Maiwan ka na lang dito mamaya. Wika ni Carlos habang nagluluwag ng kanyang necktie, ang boses ay walang kakapiranggot na lambing. Maraming bisitang negosyante mamaya. Baka sumama lang ang loob mo at magdrama ka na naman kapag tinanong nila kung kailan tayo magkakaanak. Nakakapagod na mag-imbento ng palusot para sa kakulangan mo. Parang tinakasan ng dugo ang mukha ni Selena. Ang mga salitang binitawan ng asawa ay mas mapait pa sa gamot na ipinainom ng kanyang biyenan. Nais niyang sumagot. Nais niyang ipaalala rito na magkasama nilang itinayo ang kumpanyang ipinagdiriwang nito ngayon. Ngunit mas pinili niyang itikom ang kanyang bibig. Nang magtungo si Carlos sa banyo upang maligo, tahimik na lumapit si Selena sa isinampay na coat ng asawa upang ilagay sana iyon ng maayos sa kabinet. Habang iniaangat niya ang kasuotan, isang pamilyar ngunit dayuhang amoy ang sumampal sa kanyang pang-amoy. Isang matapang at matamis na pabango ng babae. Hindi yon ang pabango niya na may banayad na amoy ng bulaklak at kahoy. Sa labis na pagkabagabag,
Napakapa ang kanyang kamay sa bulsa ng coat at may nahugot siyang isang nakatupad na resibo. Nanginig ang kanyang mga daliri nang basahin ang nakasulat doon. Isang resibo mula sa pinakamahal na jewelry store sa lungsod para sa isang diamond necklace, binili kanina lamang hapon. Walang ganitong okasyon maliban sa anibersaryo ng kumpanya at tiyak niyang hindi yon para sa kanya. Kasabay ng panlalamig ng kanyang buong katawan, ang screen ng cellphone ni Carlos na naiwan sa ibabaw ng mesa ay biglang umilaw. Bumabasag sa madilim na bahagi ng silid. Isang mensahe ang lumitaw sa screen. Lumapit si Selena. Ang mga paa ay tila gawa sa tingga na pilit hinihila pababa. Nakipantitigan siya sa mga letrang unti-unting pumupunit sa natitirang hibla ng kanyang pag-asa. Nandito na ako sa labas. Ready na ba silang makita ang baby natin? Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Selena. Wala siyang inilabas na boses. Walang luha na bumagsak mula sa kanyang mga mata sa sandaling iyon. Ngunit sa loob-loob niya ay nagigiba ang buong pundasyon ng kanyang pagkatao. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Tila may yelong nakadagan sa kanyang dibdib habang nakatitig sa umaandar na orasan. Paano niya haharapin ang isang gabi kung saan ang kanyang pinakamamahal na asawa ay ipaparada ang isang katotohanang tuluyang papatay sa kanya? Sa gitna ng malakas na pagbagsak ng ulan, nagmamadaling bumaba si Selena mula sa taxi. Hindi pinapansin ang basang semento na niyayakap ng kanyang sapatos. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha, habang ang kanyang puso ay malakas na tumatalon sa kanyang dibdib, puno ng pagkabahala at isang huling pag-asa. Wala siyang pakialam kung anuman ang sasabihin ng kanyang biyenan. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Nang makapasok siya sa marangyang bulwagan ng hotel, ang mga ilaw ay kumikinang na parang mga bituin sa gitna ng selebrasyon. Doon, sa gitna ng karamihan, nakita niya si Carlos. Yakap nito ang baywang ni Vanessa na nakasuot ng isang makikinang na diamanteng kuwintas na pamilyar sa kanya at halata na ang kanyang pagbubuntis. Lumapit si Selena sa kanila, ang bawat hakbang ay tila paghakbang sa salamin na pilit niyang dinidikit-dikit na ngayon ay tuluyan ng nabasag. Carlos? Tila mahinang bulong ang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig na parang isang hiyawan. Lumingon si Carlos at ang pagtataka sa kanyang mukha ay agad napalitan ng inis. Ngumiti si Vanessa, isang ngiting mapanlinlang at marahang yumakap sa dibdib ni Carlos. Mahal, I told you, she might cause a scene. Wika ni Vanessa, ang boses ay tila naglalambing. Selena, what are you doing here? Umalis ka na! Sigaw ni Carlos, ang kanyang boses ay naglalaman ng matinding pagkadisgusto. Hinawi niya ng marahas ang kamay ni Selena na umabot upang hawakan siya. Bumagsak si Selena sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nasugatan sa matigas na marmol, habang ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa kanya. Lumabas si Doña Esperanza mula sa likuran ng mga bisita, suot ang kanyang pinakamahal na alahas. Ang mukha ay tigas na tigas. Huwag mo ipahiya ang sarili mo, Selena. Ang pamilyang ito ay kailangan ng dugo at laman, hindi ng isang baog na lupa. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, tumago sa bawat sulok ng bulwagan. Narinig ni Selena ang gulong-bulungan ng mga tao. Ang ilan ay may awa sa kanyang kalagayan, ang iba naman ay nakangiti, tila nagtatamasa sa kanyang kahihiyan. Napansin niya ang isang kumpol ng mga staff ng hotel na inilalabas ang kanyang maleta sa ilalim ng malakas na pag-ulan. Inutos ni Carlos na itapon ang kanyang mga gamit palabas habang si Doña Esperanza ay nagmasid lamang nang walang anumang awa. Pinilit ni Selena na tumayo. Ang kanyang mga hita ay nangiinig sa sakit at kahihiyan. Nagtungo siya sa labas ng bulwagan at sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, nakita niya ang kanyang maleta na nakalugmok sa basang semento. Lumuhod siya at sa kabila ng pagmamadali ng ulan, nakita niya ang kanyang mga wedding photos na nagkalat sa maruming putik.
Marahan niyang pinulot ang mga ito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at may mga sugat na dulot ng pagbagsak. Ang kanyang mamahaling bestida na suot niya ay basang-basa, bumubungkal sa kanyang katawan na parang ikalawang bala. Ngunit hindi na siya nakaramdam ng ginaw. Ang nararamdaman niya lamang ay ang hapdi ng sugatan niyang puso. Bago pa tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha, tumayo si Selena at naglakad palayo sa mansyon, bit-bit ang kanyang maleta. Ang tanging naririnig niya ay ang mga patak ng ulan na tila bumubulong ng kanyang kapalaran. Sumara ang malaking bakal na gate sa likuran niya. Tila isang napakalaking balakid na tuluyang naghihiwalay sa kanya mula sa nakaraan. Ngunit hindi na siya bumalik. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada ng Bacolod, ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang kanyang buong katawan ay nanlalamig, hindi dahil sa ulan, kundi sa matinding sakit na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay may mabigat na bato sa kanyang dibdib na pilit na humihila sa kanya pababa. Nagsimulang umagos ang mainit na likido mula sa kanyang ilong na humalo sa malamig na tubig ulan. Nang hina ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa madilim at basang bangketa, nawalan ng ulirat habang ang mundo ay unti-unting dumilim sa kanyang mga mata. Sa kawalan ng malay, isang malakas na tunog ng preno ng kotse ang dumating at ang matalim na liwanag ng headlight ay humiwa sa dilim, nagbibigay ng kakaibang sigla sa walang buhay niyang katawan. Ang matalim na liwanag ng headlight ay humiwa sa dilim, bumubungkal sa katawan ni Selena na nakahandusay sa basang kalsada. Agad na lumabas mula sa sasakyan si Dr. Adriano Vergara, isang lalaking may matangkad na pangangatawan at mahinahon na mukha na may mabilis na mga kilos sa kabila ng pagiging desente. Walang pag-aatubili niyang binuhat si Selena patungo sa sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim sa pagmamasid sa mahinang pulso ng babae at ang bahagyang pagputok ng dugo sa ilong nito. Ang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ay sumunod sa kanila. Ngunit mas pinili ni Adriano na siya mismo ang maghatid ng pasyente sa pinakamalapit na ospital. Pagdating sa emergency room, mabilis na iginiya ni Adriano ang mga nurse. Habang nagaganap ang pangkalahatang pagsusuri sa katawan ni Selena, nakita niya ang mga malinaw na sintomas ng matinding pagkapagod dulot ng stress. Mayroon din siyang napansin na kakaiba sa mga gamot na ibinibigay kay Selena noon. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumibot, tila may isang lihim na gumagambala sa kanyang isipan, ngunit mas pinili niyang manahimik. Ibinigay niya ang lahat ng kinakailangang utos sa mga nurse at agad na ipinagawa ang lahat ng dapat gawin para sa kaligtasan ng babae. Nang magkamalay si Selena, bumungad sa kanya ang puting kisame ng silid ospital at ang nakapipiming amoy ng disinfectant. Ang kanyang mga mata ay tila walang buhay, nakatingin sa kawalan. Isang nurse ang lumapit sa kanya at inabutan siya ng supas. Ngunit marahan niyang itinulak yon. "Wala akong silbi. Hindi ako magkakaanak." Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na paghihinagpis. Ang sakit na kanyang pinagdaanan ay mas malalim pa sa anumang sugat sa pisikal. Pumasok si Adriano sa silid. Naupo siya sa tabi ng kama at sa halip na magbigay ng mga walang saysay na payo, marahan niyang inilapag ang isang mainit na mangkok ng lugaw sa kamay ni Selena. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may lalim na nagpapahiwatig ng kanyang sariling karanasan sa sakit. "Nawalan ako ng asawa ilang taon na ang nakakaraan. Maraming beses kong naramdaman na wala na akong silbi, na para akong isang bangkang na wala ng layag." Hininto niya ang kanyang pagsasalita at tiningnan si Selena ng may pag-unawa. Pero sa bawat pagbagsak, may pagkakataong bumangon. Ang sakit ay bahagi ng buhay, pero hindi ito ang buong kwento mo. Nanginhinig ang mga kamay ni Selena habang hawak ang mangkok. Nang bigla itong bumitaw, inasahan niyang maririnig ang pagbasag ng porselana sa sahig. Ngunit nahuli ito ni Adriano.
Hindi niya hinayaan na mahulog. Hindi nagmadali si Adriano na pulutin ang kutsara na lumagpak sa kama. Sa halip, marahan niyang ginamit ang manggas ng kanyang puting lab coat upang punasan ang kaunting lugaw na dumampi sa likod ng palad ni Selena. Ang kanyang paghawak ay puno ng respeto, isang paghawak na nagpaparamdam kay Selena na sa kabila ng lahat, siya ay may halaga. Nang matapos ang pagsusuri sa mga resulta ng ultrasound at iba pang laboratory tests, kinuha ni Adriano ang isang manipis na folder mula sa desk. Ang kanyang kilay ay magkasalubong. Tila may isang malaking tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Isang bagay ang tila hindi magkatugma sa mga resulta, taliwas sa lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa mga pasyenteng may problema sa pagbubuntis. Lumabas siya ng silid at inutusan ang nurse na gumawa ng karagdagang specialized hormonal test para kay Selena. Mayroon siyang hinala, isang napakaliit na hinala na maaaring magbago sa lahat. Tanghali kinabukasan, pumasok si Adriano sa silid ni Selena. Isinara niya ng mahina ang pintuan sa likuran niya. At sa pagkilos na iyon, tila ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Selena, na nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Mrs. Villamor, may kailangan po kayong malaman. Wika ni Adriano. Ang kanyang boses ay malalim at may pag-iingat. Sinong doktor ang nagsabi sa inyong hindi kayo maaaring magbuntis? Ang pagtataka sa mukha ni Selena ay unti-unting napalitan ng pag-asa na agad ding naglaho. Pilit niyang umupo sa kama. Ang kanyang katawan ay mahina pa rin sa pagod at panlulumo. Anong sinasabi niyo, doktor? 8 years na akong sinasabihan na baog ako. 8 taon ng gamot, 8 taon ng pag-asa na napupunta lang sa wala. Ang boses niya ay nagtatago ng pilit na pagtanggi. Kahit na ang puso niya ay nagmamadaling pakinggan ang anumang salita na maaaring makapagbigay ng kahit kaunting kaganapan. Umupo si Adriano sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pang-unawa. Mrs. Villamor, your uterus and ovaries are perfectly healthy. Walang anumang depekto. Base sa aming mga tests, you are perfectly capable of conceiving a child. Paliwanag niya. Ang kanyang tinig ay malinaw at kalmado. At ang mga gamot na ibinibigay sa inyo, gusto kong makita. Kinuha ni Selena ang isang maliit na sachet mula sa kanyang bag na naglalaman ng mga tableta at pinatuyong dahon. 8 taon, bawat gabi ay nilulunok niya ang mapapait na lunas na iyon. Umaasang ito ang magiging susi sa kanyang kaligayahan. Maingat na kinuha ni Adriano ang mga gamot at sinuri ang mga ito. Ang kanyang mga labi ay mariing pumikit at isang malalim na paghinga ang lumabas sa kanyang bibig. Tila may matinding pagkadismaya ang pumupuno sa kanya. These are mild sedatives, Selena. Wika niya. Ang kanyang tinig ay tila nagtatago ng galit. At ang mga halamang gamot na ito, they are known to suppress your menstrual cycle. It's not for fertility. It's to mask something, to make you believe you have a problem you don't. Parang may bumagsak na malaking pader sa loob ng puso ni Selena. Kung siya ay malusog, kung kaya niyang magkaanak, kung bakit 8 taon siyang pinaniwalaan na siya ang may problema. Ang bawat pahayag ni Carlos, ang bawat panlalait ni Doña Esperanza, ang bawat mapait na gamot na nilunok niya, lahat iyon ay tila isang malaking kasinungalingan na pilit na itinanim sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa sakit, kundi sa isang naglalagablab na galit na unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Ang pagkabigla ay nauwi sa isang mainit na agos ng dugo na bumalik sa kanyang pising-i na nagbibigay buhay sa isang apoy na matagal nang natutulog. Carlos? Ang pangalang iyon ay lumabas sa kanyang bibig, hindi bilang pagmamahal, kundi bilang isang matalim na tanong. Kung hindi siya ang may problema, kung sino ang tunay na may depekto? Naging malinaw kay Selena ang lahat. Hindi na siya makatagal sa ospital. Kailangan niyang hanapin ang katotohanan, ang lahat ng katotohanan. Humingi siya ng tawad kay Adriano
At sinabi niyang kailangan niyang umalis. I need to find out the truth, doctor. My truth. Nang gabing iyon, matapos magising ang lahat ng pasyente sa kanyang ward, marahan siyang bumangon. Habang papalabas sa kanyang silid, tumigil siya sa tapat ng salamin sa banyo. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang blouse, tinikigan ang kanyang tiyan. Ang kanyang sinapupunan, na dati itinuturing niya bilang isang lupang baog, ay tila nagningning sa kanyang paningin. Sa kauna-unahang pagkakataon sa 8 taon, hindi niya ito nakita bilang isang simbolo ng kanyang kakulangan, kundi bilang isang patunay ng kanyang pagiging buo. Marahan niyang inakap ang kanyang sarili, tila humihingi ng tawad sa lahat ng pagdududa at pagpapahirap na ibinigay niya rito. Ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit hindi na iyon luha ng kalungkutan, kundi ng isang mapait na kalayaan. Bago pa sumikat ang araw, lihim siyang umalis sa ospital. Bit-bit ang kaunting gamit at isang bagong layunin. Naisip niya ang pangalan ng dating doktor ng pamilya, si Dr. Ramos, na biglang nagretiro 5 taon na ang nakakaraan. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay unti-unting nagkakadikit. Sa tulong ng mga koneksyon ni Adriano, nalaman ni Selena na may isang lumang pribadong klinika si Dr. Ramos na itinago sa isang liblib na bahagi ng Bacolod. Sa loob ng madilim na gabi, habang ang buong lungsod ay natutulog, narating ni Selena ang abandonadong gusali. Walang ilaw, walang tao. Tanging ang tahimik na pagaspas ng hangin ang maririnig. Sa loob ng lumang archive room, sa gitna ng mga nakatambak na papeles at lumang gamit, naramdaman ni Selena ang kanyang mga daliri na humawak sa isang bakal na kabinet na bahagyang kinakalawang. Nakasulat dito ang isang letrang V. Villamor. Ang susi sa kanyang nakaraan ay nasa kanyang mga kamay, naghihintay na buksan. Ang kalawangin na kabinet ay nagbukas. Inilalantad ang nilalaman nitong puno ng alikabok at mga lumang folder. Nanginginig ang mga kamay ni Selena habang hinuhugot niya ang mga papeles na may nakasulat na pangalang Villamor. Bawat paghawak niya sa bawat folder ay tila nagpapabili sa tibok ng kanyang puso. Ito ang kanyang huling pag-asa, ang huling hibla ng katotohanan na maaari niyang kapitan. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumadaloy sa silid, na tila bumubulong ng mga lihim na matagal lang nakatago. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadikit sa isang papel na may petsang 2018. Nakasulat doon ang pangalan ni Carlos Villamor at sa ilalim nito, ang diagnosis na tila isang malaking halimaw na bumubulwak mula sa kanyang bangungot. Azoospermia. Ganap na kawalan ng sperm. Walang kakayahang magkaanak. Isang malaking kasinungalingan ang bumulwak, sumabog sa kanyang mukha. Hindi siya ang baog. Hindi siya ang may depekto. Sa pagitan ng mga nakatupad na papeles, may nakita si Selena na isang maliit, luma at halos sira ng ledger. Ito ang personal na libro ng mga transaksyon ni Dr. Ramos. Binuklat niya ito at doon, sa gitna ng maliliit na sulat kamay, ay may mga detalye ng malalaking halaga ng pera na regular na inililipat mula sa isang account na nakapangalan kay Esperanza Villamor. Sa tabi nito, may nakasulat na maikling memo. Para sa pagtatago ng kondisyon ni C, ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang bawat salita, bawat haplos, bawat pait ng gamot na ipinainom ni Doña Esperanza sa kanya sa loob ng 8 taon ay tila isang malaking pantataksil na pilit na sumira sa kanyang pagkatao. Naalala niya ang mga matatamis na ngiti ng kanyang binan habang iniaabot ang mapait na sabaw, ang mga pakiusap na huwag siyang sumuko, ang mga bulong sa kanyang mga kaibigan na siya ay isang malas sa pamilya dahil hindi siya nagbibigay ng tagapagmana. Lahat yon ay isang malaking, masalimuot na dula. Ang lahat ay nakaplano.
Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan upang protektahan ang hiya at machismo ng nag-iisang anak na lalaki ng matandang dunya. Siya ay ginawang biktima, isang kasangkapan upang itago ang isang katotohanang masakit para sa pamilya Villamor. Hindi siya sumigaw, walang malakas na pagdadalamhati ang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, isang malalim at tahimik na pag-iyak ang bumalot sa kanya, isang pag-iyak na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga balikat ay nangkinginig, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga ebidensyang iyon, na tila ang mga ito ang kanyang huling kanlungan. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha, ngunit hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng isang taong nabuhay sa isang napakalaking panlilinlang. Isang taong pilit na pinaniniwalaan na siya ang may problema, samantalang ang katotohanan ay naroon lang sa kanyang harapan. Nang sumapit ang hapon, pumasok si Adriano sa abandonadong klinika. Nakita niya si Selena na nakaluhod sa gitna ng mga nagkalat na papeles. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Walang anumang salita ang lumabas sa bibig ni Adriano. Marahan siyang lumapit at yumakap kay Selena. Hinayaan siyang ibuhos ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pighati. Naramdaman niya ang mga kuko ni Selena na mahigpit na humawak sa kanyang puting lab coat, na tila nais nitong punitin ang lahat ng kasinungalingan na bumabalot sa mundo. Handa siyang maging sandalan, isang tahimik na tagapakinig sa bawat hibla ng sakit na kanyang nararamdaman. Habang nananatiling nakayakap si Adriano, isang mahinang pag-vibrate ang naramdaman ni Selena mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Ito ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa bangko ang lumitaw sa screen. Ang kanyang pangkaraniwang account na kanyang pinagsamahan kay Carlos ay ganap nang na-withdraw. Ang access niya ay pinaghihigpitan. Nais nilang tanggalin ang lahat sa kanya. Nais nilang itulak siya sa pinakadulo. Pinisil ni Selena ang kanyang mga palad. Tiningnan niya ang mga papel na kanyang hawak, ang mga ebidensya ng katotohanan. Ngayon, wala na siyang pera. Wala na siyang tahanan. Ngunit mayroon na siyang sandata. Ang katotohanan. Sa kabila ng lahat ng sakit, isang malamig na determinasyon ang unti-unting lumilitaw sa kanyang mga mata. Sa labas, ang bukang liwayway ay nagsisimulang lumiwanag, hindi upang maghatid ng kapayapaan, kundi upang ipahayag ang simula ng isang bagong laban. Nakatayo si Selena sa harap ni Adriano, mahigpit na hawak ang mga ebidensya ng kasinungalingan ng pamilya Villamor. Dalhin mo sa korte ito, Selena. May laban ka. Wika ni Adriano. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ngunit umiling si Selena. Walang pera, walang impluwensya, at ngayon walang tahanan. Ang lumaban ng walang anumang armas ay parang isang bulag na sumusugod sa digmaan. Ito ay hindi ang panahon. Ang oras na ito ay para sa pagpaplano, hindi sa paghihigante. Ang kanyang puso ay nanatiling malamig, ngunit ang isip niya ay matalim. Kailangan ko umalis dito, doktor. Marahang wika ni Selena. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang bukang liwayway ay nagsisimulang lumiwanag sa bakolod. Kailangan kong umalis sa lungsod na ito, kung saan ang bawat sulok ay may alaala ng aking kahihiyan. Ang kanyang tinig ay naglalaman ng matinding kapighatian. Ang kanyang destinasyon ay Iloilo, ang lupang pinagmulan ng kanyang ina, isang lugar na malayo sa mapanghusgang tingin ng lipunan ng Bacolod. Doon, umaasa siyang makahanap ng bagong simula, isang tahimik na kanlungan upang pagalingin ang kanyang sugatang kaluluwa. Nang makarating sila sa pantalan, ang hangin sa umaga ay lumipad at ang tubig sa dagat ay malumanay na sumasabay sa kanyang paghinga. Walang maraming tao, tanging ang mga nagmamadaling pamilya at mga manggagawa na naghihintay ng mga lansa. Isang payat na envelope ang inabot ni Adriano sa kanya. Kaunting tulong lang yan, Selena. Nandito ang number ko. Huwag mong kalimutan.
May isang taong naniniwala sa'yo dito. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pag-unawa na hindi pa niya nakikita sa sinumang iba. Ang paghawak niya sa kamay ni Selena ay nagbigay ng kaunting init sa kanyang nanlalamig na puso. Samantala, sa isang banda ng Bacolod, ang Villamor Mansion ay puno ng ingay at tawanan. Si Carlos at Vanessa ay ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay sa pagpapaalis kay Selena. Nakaupo si Vanessa sa hapagkainan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga alahas habang buong pagmamalaking ibinibigay ni Doña Esperanza ang isang susi sa isang malaking bakal na kahadiyero. Ngayon, ikaw na ang may hawak sa mga yaman ng pamilya Hiha. Wika ng matandang Donya, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagmamay-ari. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, ang mga mata ni Vanessa ay naglalaman ng isang lihim na pagnanasa, isang kalkuladong pagmamay-ari. Sa loob ng pantalan, sumakay si Selena sa lansa. Habang papalayo ang barko, sinara niya ang kanyang mga mata. Sa loob ng 8 taon, ang kanyang buhay ay tila isang malaking ginto na singsing na pilit niyang pinaninindigan. Ngayon, sa ilalim ng asul na kalangitan, kinuha niya mula sa kanyang daliri ang pekeng singsing na may diamante na ipinagmalaki ni Carlos na tunay. Ang pekeng ginto ay kumikinang sa sikat ng araw sa huling pagkakataon bago niya ito inihagis sa umaagos na tubig. Ang singsing ay lumubog sa ilalim ng dagat, nagdala ng lahat ng kanyang mga alaala, lahat ng kanyang sakit, at lahat ng kanyang pagkukunwari. Tila, binibitawan niya ang isang bagay na matagal nang hindi niya pag-aari. Pumasok siya sa banyo ng lansa. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim. Ang buhok na minahal ni Carlos. Ang buhok na laging inaalagaan ni Selena. Kinuha niya ang maliit na gunting mula sa kanyang bag at walang pag-aalinlangan na pinutol ang mahaba niyang buhok. Ang bawat hibla na bumabagsak sa sahig ay tila isang piraso ng nakaraan na unti-unting kumakawala mula sa kanya. Hindi ito isang kilos ng paghihimagsik, kundi isang kilos ng pagpapalaya. Ang kanyang dating imahe bilang Mrs. Villamor ay nawala. Ngayon, siya ay si Selena lamang, isang babaeng may bagong simula. Nang dumaong ang lansa sa Iloilo, ang kanyang puso ay nababalutan ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ang hinaharap ng mag-isa. Habang pababa siya sa rampa, isang matandang babae na may dalang basket ng mga mangga ang aksidenteng nabangga siya. Nahulog ang mga mangga sa sahig at agad na yumuko si Selena upang tulungan itong pulutin. Ang matamis na amoy ng hinog na mangga at ang sariwang amoy ng lupa ay humaplos sa kanyang mga balat, nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang puso. Ito ang simula ng isang bagong kabanata. Ito ang simula ng kanyang pagbangon. Sa Iloilo, ang buhay ni Selena ay nagbago ng lubusan. Hindi na siya ang ginang ng mansyon sa Bacolod, kundi isang babaeng nakikipagsapalaran sa isang barong-barong na gawa sa yero na kinalinga ni Aling Marta. Ang amoy ng tuyong isda at sariwang lupa ay humalo sa hangin, malayo sa pabangong matatamis at plastik ng kanyang nakaraang buhay. Nagising siya sa bawat patak ng ulan sa bubong na yero, sa bawat tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ang kanyang maleta, na halos walang laman, ay nasa isang sulok lamang. Ngunit ang kanyang puso ay nagsisimulang punuin ng mga bagong pag-asa. Araw-araw, bit-bit niya ang isang malaking bayong. Naglalakad sa mga bukirin ng Iloilo, nakikipag-usap sa mga magsasaka, at bumibili ng mga gulay at prutas sa maliit na halaga. Ang mga babaeng magsasaka na nakasanayan na ang kanilang simpleng pamumuhay ay unti-unting napansin ang katalinuhan ni Selena. Gamit ang kanyang dating kaalaman sa pag-export ng asukal, pinagsama-sama niya ang mga babaeng ito, tinuruan sila kung paano pahusayin ang kanilang mga pananim, paano mag-imbak ng tama, at paano magbenta ng may mas mataas na kita.
Sa bawat pagpupulong nila sa ilalim ng mangga sa gitna ng bukid, ang kooperatibang Greenfields ay unti-unting nabuo, parang isang malaking pamilya na sumusuporta sa isa't isa. 6 na buwan ang lumipas at ang Greenfields ay nagkaroon ng kanilang unang malaking order para sa export. Nagtipon ang lahat ng miyembro kasama si Selena sa lumang bodega, nakatingin sa mga kahon na nakasalansan, puno ng sariwang ane. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, isang tunay at malalim na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Selena. Hindi ito ngiti ng pakunwari, kundi ngiti ng pagtagumpay, ng pagbangon, ng pag-asa. Isang hapon, habang nagtatanim si Selena ng mga gulay sa maliit na taniman sa likod ng bahay ni Aling Marta, isang sasakyan ang huminto sa kalsada. Nang lumabas ang driver, napatigil ang kanyang mga kamay sa lupa. Nakatayo sa kanyang harapan si Dr. Adriano Vergara. Suot ang kanyang puting medical uniform, ngunit may bahid ng lupa ang kanyang sapatos. Nagtataka si Selena. Ngunit may kakaibang init na dumaloy sa kanyang dibdib. Dumating si Adriano sa Iloilo bilang isang volunteer doctor at sa pagdating niya, tila isang bagong kulay ang idinagdag sa kanyang simpleng buhay. Isang gabi, malakas ang buhos ng ulan. Ang bubong na yero ng barong-barong ay may mga butas at ang mga patak ng tubig ay lumalabas, lumilika ng maliliit na pool sa sahig. Si Adriano, na sumasadya upang kumain ng hapunan, ay nagmamadaling tinulungan si Selena na ilipat ang mga gamit upang hindi mabasa. Sa gitna ng pagmamadali, ang kanilang mga kamay ay nagtama. Naramdaman ni Selena ang init ng kanyang palad, ang matigas na kalyo sa kanyang daliri mula sa trabaho sa bukid at ang banayad na paghawak ni Adriano. Hindi sila naghalikan, hindi sila nag-usap ng mahaba. Ngunit sa ilalim ng madilim na ilaw ng lampara, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Selena ang isang pag-unawa, isang respeto, at isang seguridad na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Masarap ang luto mo, Selena. Wika ni Adriano habang kinakain niya ang simpleng hapunan na niluto ni Selena, piniritong isda at nilagang gulay. Ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan at walang bahid ng pagdududa o pagkaawa. Kumain siya ng 2 mangkok ng kanin at ang bawat papuri niya ay tila isang malaking regalo para kay Selena. Samantala sa Bacolod, ang Montemayor Agrotrade ay unti-unting nalulugmok sa kahirapan. Ang mga dating koneksyon sa export ay naglaho at ang kita ng kumpanya ay bumababa. Ang mga bangko ay nagsisimulang magtanong. Ang mga lumang balita tungkol sa paghihiwalay nina Carlos at Selena ay unti-unting lumilitaw muli sa social media na nagpapababa sa kanilang reputasyon. Isang araw, habang si Selena ay abala sa kanyang maliit na opisina sa Greenfields, isang sulat ang dumating. Ito ay walang pangalan ng nagpadala. Sa loob ng envelope, may isang litrato. Si Vanessa, na nakasuot ng isang mamahaling damit, ay yakap-yakap ang isang lalaking hindi si Carlos sa isang madilim na parking area. Ang mga mata ni Selena ay nanatiling nakatingin sa litrato. Ang kanyang puso ay hindi nakaramdam ng galit, kundi isang kakaibang kapanatagan. Ang lason ay unti-unting kumakalat sa mansyon ng mga Villamor. Samantala, sa Bacolod, ang mansyon ng mga Villamor ay nananatili sa isang pekeng kaligayahan. Isang malaking selebrasyon ang naganap ng isinilang ni Vanessa, ang isang malusog na sanggol na lalaki. Buong pagmamalaking binuhat ni Doña Esperanza ang kanyang apo, ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan, ngunit hindi niya maiwasang magbigay ng mga puna tungkol sa murang disenyo ng mga gamit ng bata na binili ni Vanessa. Ang matandang Donya ay palaging nagbibigay ng mga puna na tila laging may kapintasang sa paningin niya ang lahat ng gawain ni Vanessa. Ngunit ang kasaganahang iyon ay tila isang balat kayo lamang. Sa likod ng mga mamahaling kurtina at mga kristal na ilaw, nagsisimulang gumuho ang pundasyon ng pamilya. Palaging may sakit si Vanessa, palaging depressed matapos manganak. Ito ang kanyang naging dahilan upang bumoy ng pera kay Carlos, na siyang pilit na pinag-invest
sa iba't ibang mapanganib na proyekto. Ang mga halagang ito ay unti-unting lumilipad, hindi para sa pamilya, kundi para sa kanyang sariling kaligayahan at sa mga lihim niyang gawain. Si Carlos, na ngayon ay napapansin ang mabilis na pagbagsak ng agro-trade, ay palaging pagod. Ang mga deal na dating madali niyang nakukuha ay unti-unting nawawala. Ang mga empleyado ay hindi na kasing sipag. Sa loob ng opisina, habang tinititigan niya ang isang kulubot na polo shirt na naiwan sa kanyang upuan, isang alaala ng mga perpektong plansadong damit na inihahanda ni Selena ang bumalik sa kanyang isipan. Ang kanyang kamay ay huminto sa harap ng kanyang cabinet, na ngayon ay halos mapuno na ng mga mamahaling damit at bag ni Vanessa. Hindi na kasing organisado at linis tulad ng dati. Naramdaman niya ang isang bahagyang panghihinayang, isang amoy ng piniritong isda at sariwang gulay. Ang mga simpleng lutuin ni Selena, ang mga ito ay unti-unting bumabalik sa kanyang alaala. Ngunit mabilis niyang itinaboy ang mga alaalang yon, tila isang mansa sa kanyang sariling pagkalalaki, isang kahinaan na hindi niya kayang tanggapin. Isang hapon, sumiklab ang isang mainit na pagtatalo sa loob ng mansyon. Natuklasan ni Doña Esperanza si Vanessa na pinagsasabihan ang mga katulong at pinababayaan ang umiiyak na sanggol sa kuna. Vanessa, huwag mong ganyanin ang mga trabahador. At ang apo ko, bakit mo hinahayaan lang na umiyak? Ang boses ni Doña Esperanza ay malakas at puno ng galit. Kahit kayo, Doña, hindi niyo ako pwedeng utusan. Matalim na sagot ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Huwag niyo akong pilitin o baka dalhin ko ang anak ko sa ibang lugar. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa tagapagmana niyo. Nanlamig si Doña Esperanza. Ang kanyang mukha ay tila tinakasan ng dugo. Hindi niya inasahan ang ganoong kalakas na paghihimagsik mula sa kanyang manugang. Sa huli, siya ang nagbigay daan, sapagkat ang pagkawala ng tagapagmana ang pinakamalaking takot niya. Ngunit mula sa sandaling iyon, isang matinding pagdududa ang unti-unting nabuo sa puso ng matandang Donya. Ang ngiti ni Vanessa, na dating matamis, ay ngayon ay tila may halong pait at lihim. Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay tahimik na sa pagtulog, pumasok si Vanessa sa banyo. Hawak ang kanyang telponyo. Isinara niya ang pintuan at sa ilalim ng ilaw ng telponyo, narinig niya ang boses ng isang lalaki mula sa kabilang linya. Ang boses na iyon ay naglalaman ng matinding banta. Ubus na ang pera ko, V. Kapag hindi ka nag-deposit bukas, malalaman ng pamilyang yan kung kaninong dugo talaga ang dumadaloy sa anak mo. Sa loob ng silid, ang maranyang kuna ng sanggol ay marahang umindayog sa dilim, nagtatago ng isang kasinungalingan na maaaring magpabagsak sa buong imperyo ng mga Villamor. Sa tahimik na opisina ng Greenfield sa Iloilo, isang babaeng may matalim na tingin, ngunit may bakas ng takot ang nakaupo sa harap ni Selena. Ito si Aling Susan, ang dating sekretarya ni Carlos na siyang nagpadala ng litrato ni Vanessa. Huminga si Aling Susan ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Selena, naawa ako sa'yo. At kay Carlos, kahit na masama ang ugali niya, hindi niya deserve na gawin niya ni Vanessa. Siniraan niya ako dati, pinatalsik sa trabaho para lang makuha ang tiwala ni Doña Esperanza. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihigante. Ngunit, may halong pag-aalala rin para sa kahihinatnan ni Carlos. Inilapag ni Aling Susan sa mesa ang mga ebidensya, mga pangalan, numero ng telepono at address ng lalaking kasama ni Vanessa sa litrato. Ang bawat piraso ng impormasyon ay tila isang bagong susi na nagbubukas ng bawat pinto ng lihim. Walang emosyon na tiningnan ni Selena ang mga dokumento. Hindi niya kailangan ng paghihigante. Ang kailangan niya ay katarungan. Sa tulong ng kanyang mga bagong koneksyon sa mundo ng agrikultura at negosyo, mabilis niyang inutos ang isang komprehensibong investigasyon sa pagkatao ng lalaking iyon. Ang bawat impormasyon ay maingat na inipon, inuri, at ginawang isang kumpletong profile.
Ang kanyang kaisipan ay hindi kailanman naging kasing linaw at kasing talas. Lumipas ang mga buwan at ang green fields ay patuloy na lumalago. Mula sa isang maliit na kooperatiba, ito ay naging isang kilalang pangalan sa industriya ng agrikultura na nagbibigay ng hanap buhay at pag-asa sa libu-libong kababaihan sa buong rehiyon. Ang kanyang pangalan, Isabela Selena, ay ngayon ay binibigkas ng may paggalang at paghanga. Isang gabi, sa isang marangyang pagtitipon, inihayag ang Greenfields bilang nagwagi ng prestihiyosong National Agricultural Award. Nakatayo si Selena sa entablado, nakasuot ng isang simpleng barotsaya, ngunit ang kanyang presensya ay naglalaman ng kapangyarihan at karangalan. Siya ay hindi na ang baog na asawa na itinaboy. Siya ngayon ay isang reyna sa kanyang sariling karapatan. Pagkatapos ng seremonya, sa kanyang hotel suite, isang gintong sobre ang naghihintay sa kanya. Ang eleganteng sulat kamay sa harap ay nagpapakilala sa nagpadala. Pamilya Villamor. Ito ay isang imbitasyon sa binyag ng tagapagmana ni Carlos at Vanessa, isang engrandeng selebrasyon na naglalayong magpakita ng kanilang kapangyarihan at yaman. Pumasok si Adriano sa silid. Ang kanyang mga mata ay nagmasid sa gintong imbitasyon sa kamay ni Selena. Handa ka na bang harapin ang mga multo ng nakaraan? Malumanay niyang tanong, ang kanyang boses ay naglalaman ng pag-aalala. Ngumiti si Selena, isang ngiting hindi kailanman nakita ni Carlos sa kanya. Isang ngiting puno ng kapanatagan, pagmamay-ari at matinding pagpapasya. Handa na ako, doktor, tugon niya. Ang kanyang tinig ay matatag. Nang gabing iyon, maingat na kinuha ni Selena ang isang lumang kahon mula sa kanyang bagahe. Sa loob, nakabalot sa isang piraso ng lumang tela ay ang mga lumang medical records ni Carlos at ang ledger ni Dr. Ramos. Walang pag-aatubili niya itong inilagay sa isang regalo box na nakabalot sa pulang laso. Tila isang napakamahal na regalo, hindi isang sandata. Hindi niya inilagay ang lahat ng kanyang pag-asa sa isang papel, kundi sa katotohanan na naglalaman ng bawat pahina. Ang bawat piraso ay tila nagtatago ng isang malalim na misteryo na malapit ng mabunyag. Kinabukasan ng umaga, isang pribadong helikoptero na may logo ng Greenfields ang tahimik na lumipad mula sa Iloilo papunta sa Bacolod. Sa ibaba, ang lungsod ay puno ng sigla. Ang mga kalsada ay abala sa paghahanda para sa engrandeng pagdiriwang ng binyag. Walang sinuman ang nakakaalam na ang isang bagong reyna ay bumalik sa kanyang pinagmulan, hindi upang makiusap, kundi upang tapusin ang isang matagal ng labanan. Ang matamis na musika ng orkestra ay nagsisimula ng tumugtog sa maluwang na bulwagan ng hotel, na tila naghahanda para sa isang trahedya na malapit ng mangyari. Ang marangyang bulwagan ng isang 5 bituin na hotel sa Bacolod ay puno ng buhay. Ang mga mamahaling chandelier ay kumikinang. Ang bawat ilaw ay sumasalamin sa mga damit ng mayayamang bisita na nagkalat sa buong lugar. Nakatayo si Doña Esperanza sa gitna ng sadyang inihandang entablado. Ang kanyang katawan ay puno ng mga alahas. Ang kanyang mukha ay umaapaw sa pagmamalaki habang inaanyayahan ang bawat bisita na lumapit. Sa kanyang tabi ay si Carlos, na pilit na binuhat ang sanggol, nagpapanggap na isang perpektong ama at asawa sa tabi ni Vanessa. Ang matamis na musika ng orkestra ay umaalingaw-ngaw sa hangin, tila naghahanda para sa isang malaking selebrasyon. Ngunit ang lahat ay huminto nang biglang bumukas ang malalaking pinto ng bulwagan. Ang mga tunog ng musika ay tila naglaho sa hangin. Pumasok si Selena. Hindi siya nag-iisa. Sa kanyang likuran ay ang isang kumpol ng mga pinakamayamang negosyante sa rehiyon. Ang bawat isa ay tila isang malaking tagapagtanggol. Nakasuot siya ng isang marilag na pulang bestida. Ang bawat paghakbang ay tila isang deklarasyon ng kanyang bagong kapangyarihan. Ang kanyang buhok, na dating mahaba at pinahahalagahan, ay ngayon ay maikli at matalim, nagpapatingkad sa kanyang matatalas na mata.
Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Walang bakas ng dating babaeng inapi at itinaboy. Sa kanyang tabi, nakatayo si Dr. Adriano Vergara. Suot ang isang itim na taksido. Ang kanyang tingin ay puno ng paghanga at pagprotekta. Ang buong bulwagan ay napuno ng katahimikan. Ang mga bisita ay tila nabato sa kanilang kinatatayuan. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa kanya. Nabasag ang porselanang baso sa kamay ni Carlos. Ang mga piraso nito ay nagkalat sa sahig, ngunit hindi niya iyon napansin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Selena. Tila nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan. Nanlamig si Doña Esperanza. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Tila hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang babaeng itinaboy niya ng walang awa ay ngayon ay bumalik, hindi bilang isang pulubi, kundi bilang isang reyna. Ang presidente ng isang malaking agricultural fund na pinaglalabanan ng pamilya Villamor para sa pautang. Mumiti si Selena, isang matalim na ngiti na hindi na niya nakita kay Carlos noon. Nilagpasan niya ang mag-asawa, hindi man lamang nag-aksaya ng salita. Diretso siyang lumapit sa kuna kung saan nakahiga ang sanggol. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ng bata. Ang kanyang tingin ay matalim na tumingin kay Vanessa, na ngayon ay halos mapunit ang mga balat sa mukha sa labis na takot at pagkabigla. "Oh, Iha! You're here!" Pilit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Doña Esperanza. Nilapitan niya si Selena, na tila nais niyang hawakan ang kamay nito. Ngunit dahandang umatras si Selena. Marahan niyang pinagpagan ang kanyang balikat, tila may alikabok na dumampi rito. Ang kilos na iyon ay mas masakit pa sa anumang salita. Lumapit si Carlos. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pagkalito, ng pagsisisi at isang matinding pang-asam. "Selena!" Marahan niyang tinawag ang pangalan nito. Ngunit sa paglapit niya, isang matamis at mabangong amoy ang humaplos sa kanyang pang-amoy. Hindi ito ang pabango ni Selena na dating amoy bulaklak at kahoy. Ito ay isang sopistikadong pabango. May amoy ng ginto at kapangyarihan. Ang amoy na iyon ay nagpababa sa kanyang pagkalalaki. Nagparamdam sa kanya ng isang matinding kakulangan kumpara sa kasalukuyang Selena. Nang tumayo si Padre Jose sa altar, hawak ang banal na tubig at nagtanong, mayroon bang tumututol sa pagbibinyag ng batang ito sa ilalim ng pangalang Villamor? Ang buong bulwagan ay nanatiling tahimik. Lahat ng mata ay nakatingin sa pare, naghihintay ng sagot. At sa gitna ng matinding katahimikan, isang malinaw at matatag na boses ang pumunit sa hangin. "Ako. Tumututol ako." Ang lahat ng mata ay sabay-sabay na tumingin sa babaeng nakasuot ng pulang bestida, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa bulwagan nang marinig ang matatag na boses ni Selena. Tumuli siya sa entablado. Ang bawat hakbang ay tila nagpapatindi sa tensyon sa hangin. Naglakad si Vanessa patungo sa kanya. Ang kanyang mukha ay namumutla at sinubukang pigilan si Selena. "Anong ginagawa mo? Walang hiya ka!" sigaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na balaraw. Ngunit bago pa man niya marating si Selena, dalawang malaking katawan ng Greenfield Security ang mabilis na humarang sa kanyang dadaanan, na tila mga pader na gawa sa bakal. Dahan-dahang kinuha ni Selena ang pulang kahon na may laso mula sa isang security guard. Binuksan niya ito at sa loob ay mayroong nakatupad na mga papel. Sa gitna ng nanginghinig na katahimikan, inilabas niya ang mga ito at iniharap sa lahat. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, walang bakas ng emosyon. "Carlos Villamor, isinilang kang may kondisyon na azoospermia." Wika niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Carlos. Isang lalaking walang kakayahang magkaanak mula pa noong isinilang. Ang Montemayor Agrotrade ay itinatag ko. Ang pangalan mo ay Villamor. Ang dugo mo ay baog.
Nagulantang ang buong bulwagan. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang kumalat, tila mga alon na humahampas sa dalampasigan. Si Carlos ay tumayo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Kasinungalingan! False documents yan! Selena, pinagtitripan mo lang ako. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay nagtatago ng matinding pagtanggi. Ngunit hindi natapos doon ang lahat. Kinuha ni Selena ang maliit na ledger ni Dr. Ramos at walang pag-aatubili na inihagis ito sa paanan ni Doña Esperanza. Ang libro ay lumapag ng mahina sa sahig. At ikaw, Doña Esperanza? Wika ni Selena. Ang kanyang boses ay naglalaman ng matinding pagkadismaya. Ang ina na walang awa. 8 years ago, you paid Dr. Ramos to fake my medical records. Pinilit mo akong uminom ng mga herbal medicines that suppressed my cycle just to make me believe I was the one who couldn't bear a child. Ginawa mo akong katawa-tawa. Pinahiya mo ako. Pinatalsik sa sarili kong bahay para lang itago ang kondisyon ng anak mo. Nanlamig si Doña Esperanza. Ang kanyang mukha ay puting-puti at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Humawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa upuan. Tila nawala ng lakas. Si Carlos ay nakatingin sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagkadismaya. Ang taong kanyang pinaniniwalaan, ang taong kanyang inidolo, ay siyang gumawa ng lahat ng kasinungalingan. Hindi pa rin tapos si Selena. Sa kanyang utos, isang malaking screen ang bumaba sa likuran ng entablado. Isang audio recording ang nagsimulang tumugtog. Boses ni Vanessa ang maririnig, nakikipag-usap sa isang lalaki. Ubos na ang pera ko, V. Kapag hindi ka nag-deposit bukas, malalaman ng pamilyang yan kung kaninong dugo talaga ang dumadaloy sa anak mo. Ang boses ng lalaki ay malinaw at ang bawat salita ay tumago sa puso ng bawat isa. Kasabay nito, ipinakita sa screen ang resulta ng DNA test na nagpapatunay na ang sanggol ay walang kaugnayan sa dugo ng pamilya Villamor. Nagkagulo ang buong bulwagan. Ang mga bisita ay nagsimulang tumayo. Ang ilan ay naglalakad palabas. Ang mga kaibigan ni Carlos ay nagpahayag ng kanilang pagkadismaya. Ang ilan ay tumawag sa kanilang mga opisina, nagdedeklara ng pag-withdraw ng kanilang investment sa agro-trade. Ang imperyo ni Carlos ay unti-unting gumuho. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw mula sa kuna ng sanggol. Si Selena, sa kabila ng lahat ng drama, ay marahang nag-utos sa nurse na nag-aalaga sa bata na dalhin ang sanggol sa labas ng bulwagan. Ang inosenteng bata ay walang kasalanan sa lahat ng kasinungalingan at drama ng mga matatanda. Si Carlos, na ngayon ay halos mabaliw, ay lumapit kay Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik. Niloko mo ako! Niloko mo kaming lahat! Sigaw niya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa leeg ni Vanessa. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa labis na pagkabigla at galit. Ang bulwagan ay napuno ng ingay at sa labas, ang matalim na tunog ng sirena ng pulis ay nagsimulang lumapit na tila naghahanda para sa isang malaking pagilitis. Ang tunog ng sirena ng pulis ay lumalapit ng lumalapit hanggang sa marating nito ang Marangyang Hotel. Agad na nagtumo ang mga pulis sa bulwagan at ang kaguluhan ay unti-unting kumalma. Sa gitna ng pag-aayos ng sitwasyon, nakita nila si Vanessa na pilit na tumatakas. Hawak ang kanyang maliit na bag na puno ng mga alahas. Ngunit bago pa siya makalabas sa pinto, agad siyang napigilan ng mga awtoridad. Nahuli siya sa akto, na may mga kasong pandaraya at pagkuha ng ari-arian. Ang kanyang pagtakas ay naging isang malaking kahihiyan sa harap ng lahat ng bisita na nakasaksi sa kanyang pagbagsak. Si Doña Esperanza, na ngayoy nakaupo sa sahig, ang kanyang mukha ay puting-puti, ay unti-unting nawala ng malay. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang hininga ay naging mabigat, isang atake sa puso. Ang matinding kahihiyan, ang pagbagsak ng kanyang pamilya
At ang katotohanan ng kanyang mga kasinungalingan ay tuluyang nagpabagsak sa kanya. Carlos, Carlos, marahang bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ngunit si Carlos, na ngayoy puno ng matinding galit at pagkabigla ay tumalikod. Hindi niya sinubukang lapitan ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Tila nawala na ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang pagkalalaki, ang kanyang hiya ay tuluyang nawasak sa harap ng buong Bacolod. Sa labas ng hotel, ang madilim na kalangitan ay unti-unting lumiwanag at ang sikat ng araw ay nagsimulang sumilay sa mga ulap. Sumakay si Selena at Adriano sa sasakyan na naghihintay sa kanila. Ngunit bago pa tuluyang umalis ang sasakyan, isang figura ang humabol sa kanila. Ito si Carlos. Ang kanyang mga damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay puno ng luha at pagkabigla. Lumuhod siya sa harap ng sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa mga gulong, tila isang taong nalulunod na pilit na kumakapit sa anumang maaabot niya. Selena! Selena, please! Huwag mo akong iwan! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay naninginig sa desperasyon. Please, patawarin mo ako! Tulungan mo ako! Ang kumpanya, ang lahat ng ito, guguho na! Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Selena, puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Marahang bumaba si Selena mula sa sasakyan. Lumapit siya kay Carlos. Ang kanyang mukha ay kalmado. Walang bakas ng galit o puot. Yumuko siya at marahan niyang inalis ang mga kamay ni Carlos mula sa gulong. Hindi kita sinira, Carlos. Wika ni Selena. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit matatag. Ang sarili ninyong kasinungalingan ang sumira sa inyo. Pinili mo ang yaman. Pinili mo ang ilusyon. Pinili mo ang panluloko. Pinili ng nanay mo na itago ang katotohanan. Huminto siya at marahan niyang pinunasan ang luha sa pisingi ni Carlos. Pinapatawad na kita, Carlos. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para makalaya na ako. Naramdaman ni Carlos ang sakit ng mga salitang iyon. Mas matalim pa sa anumang sampal na natanggap niya. Tumingin siya kay Selena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Siya ay tuluyang nawala ng lahat at ang babaeng kanyang itinaboy ay siyang nagbigay ng kanyang huling sentensya. Tumayo si Selena. Lumapit si Adriano sa kanya at marahan niyang inilagay ang kanyang jacket sa balikat ni Selena na tila isang sandalan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Selena. Magkasama silang sumakay sa sasakyan at ang kotse ay marahang umalis, palayo sa gumuho na palasyo ng mga Villamor. Iniwan nila si Carlos na nakaluhod sa gitna ng sikat ng araw. Ang kanyang boses ay humahagulgol. Ang kanyang pag-iyak ay tila isang huling paalam sa isang buhay na hindi na niya kailanman mababawi. Ang kotse ay tumuloy sa kalsada na papunta sa tabing dagat, kung saan ang mga alon ay malumanay na humahampas, naghihintay sa kanila ng isang bagong simula, isang bagong kabanata. 3 taon ang lumipas at ang dating marangyang mansyon ng mga Villamor ay nagbago na ng anyo. Hindi na ito simbolo ng kayamanan at kapangyarihan, kundi isang kanlungan ng pag-asa. Binili ito ng Montemayor Hope Foundation, isang organisasyon na itinatag ni Selena, at ngayon ay nagsisilbing bahay ampunan para sa mga ulila at proteksyon para sa mga kababaihang biktima ng karahasan sa tahanan. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila may bagong buhay, puno ng tawanan at pag-asa, malayo sa mga alaala ng kasinungalingan at pagtataksil. Ang balita tungkol sa kinahinatnan ng pamilya Villamor ay kumalat sa buong Bacolod. Si Carlos, ang dating proud na negosyante, ay nakita na lamang na palaging nasa kalsada, lasing, isang anino ng kanyang dating pagkatao, nalulunod sa sariling pagsisisi. Si Doña Esperanza, matapos ang kanyang atake sa puso, ay nakatira sa isang mahirap na nursing home, paralisado ang kalahati ng kanyang katawan
at halos walang bumibisita. Ang kanyang mga mata na dating puno ng kapangyarihan at pagmamay-ari ay ngayon ay puno ng kawalan ng pag-asa, nakatingin lamang sa bintana, tila naghihintay sa isang paghingi ng tawad na hindi na kailanman darating. Si Vanessa, matapos ang kanyang sentensya, ay nagkatago sa isang liblib na lugar, isang babaeng walang iniwan, kundi mga basag na piraso ng nakaraan. Ang karma ay tila bumalik ng may matinding lakas, tulad ng isang alon na pilit na humahampas sa kanilang mga buhay. Ngunit ang buhay ni Selena ay nagpatuloy, mas maganda at mas makabuluhan kaysa sa dati. Ngayon, siya ay si Mrs. Selena Vergara. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan at pagmamahal. Sa gitna ng maluwang na harden ng dating mansyon, nakita siya na tumatawa. Naglalaro kasama ang isang batang babae na 2 taong gulang. Ang kanyang pangalan ay Pag-asa, ang munting anghel na kanilang inampon ni Adriano mula sa isang ampunan. Hindi man siya nagkaroon ng anak na kanyang dugo at laman, ngunit ang kanyang puso ay puno at ang kanyang pamilya ay ganap na. Lumapit si Adriano at marahan niyang niyakap si Selena mula sa likuran. Ang kanyang baba ay marahang lumapag sa balikat ni Selena at naramdaman ni Selena ang matatag na tibok ng kanyang puso. "Kumpleto na tayo, misis ko." Malumanay na wika ni Adriano, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Mumiti si Selena, marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at ipinatong ang kanyang ulo sa dibdib ni Adriano, naramdaman ang init ng kanyang katawan, ang seguridad ng kanyang pag-ibig. Sa pagyakap niya sa kanyang pamilya, kay Adriano at kay Pag-asa, naramdaman ni Selena ang isang kapayapaan na hindi niya kailanman naranasan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nagkasala sa kanya, kundi para sa kanya, upang makalaya siya mula sa bigat ng nakaraan. Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo, kundi sa pagmamahalan, pagrespeto at pagtanggap. Ang tunay na tahanan ay hindi ang isang malaking mansyon, kundi ang isang puso na puno ng pag-ibig, isang lugar kung saan ang bawat sugat ay ginagamot at ang bawat panibagong pag-asa ay nabubuo. Sa paghawak niya sa kamay ni Pag-asa, na marahang pinunasan ang luha ng kaligayahan sa pisngi ni Selena at marahang tinawag siyang mama, naramdaman niya ang isang pagmamahal na mas malaki pa sa anumang sakit na kanyang naranasan. Ito ang kanyang pagtatapos. Ito ang kanyang simula.